Hi guys! Welcome back to Yanni's Room! Tara, pasok. Feel at home. Feel at home talaga dahil buwan na ng kabadingan. Happy Pride Month, mga te. Happy Pride Month, mga te. Ang masasabi ko lang ay stop na. Tigil na natin to. Cams, hindi. Aware ako na karamihan ng audience ko ay, like, ang top 3 demographic talaga ay 1, babae, 2, bading, or like LGBTQIA plus community. Ayan. Para mas safe. Madalas kasi ginagamit ko yung term na bading, parang yung queer na term. Parang umbrella term for the LGBTQIA plus community. But I understand na not everyone might be comfortable with that. So, okay. LGBTQIA plus community. And 3 bagets. And 4 pinaghalo nun. Like, ayun lang talaga yung top na descriptions ng demographic ko. So, I know na importante ako sa inyo. Hindi importante ako sa inyo. So, I know na, buwan natin to, magbubunyi tayo. Yes. Siguro, ang masasabi ko lang ay, 1, love freely. Love freely! I mean, lagi naman natin yung ginagawa. Pero, this month, mas i-celebrate natin yun, no? Magmahal tayo ng walang takot. 2, listen to the people in the community. Iba-iba ang struggles natin. Okay, member ka ng community, pero hindi ibig sabihin nun, what you know, yun na yung gusto ng buong komunidad. Within our community, ang dami nating issues na need i-address. Merong biphobia, merong femphobia, kaya galit na galit ang mga bading sa Twitter, sa Spark ka. Joke lang, hindi. I mean, di ba yung issue ng mga mask for mask? May femphobia, meron pa rin transphobia. Even within our community, madami tayong kapatid na trans na nakakaranas pa rin ng hate crime. Ang dami rin na members ng community natin na hindi nabibigyan ng equal opportunity to share their stories. Kagaya ng mga kasama nating intersex. So, alam nyo ba, matagal ko naman nang alam yung tungkol sa intersex community. But, ewan ko, all along, I had this misconception na, okay, pag intersex, sila yung dalawa-ari. Pero nung nakas ako sa Marahuyo, and I got the opportunity to talk to members of the intersex community or intersex PH, dun ko lang nalaman na hindi lang ganun yung kwento nila. Sobrang lawak at sobrang daming uri ng pagiging intersex. I suggest basahin niyo yung I Exist. Ito yung libro na ginawa ng intersex PH, and then testimonies yon ng mga struggles and kwento ng people who are intersex. Sobrang dami nilang concerns. Health concerns kasi dito sa Pilipinas, hindi very accessible ang health services sa kanila. Usually din hindi na-address properly yung concerns nila dahil hindi ganun karami yung healthcare experts na knowledgeable sa cases ng mga intersex people. And third, sorry, may naririnig lang akong dasal. Narinig niyo ba? And third, ayun, kulang din sila sa hindi man kulang sa platform, pero hindi sila masyadong nabibigyan ng platform para i-air yung grievances and kung ano ba yung needs nila. So, hindi nyo kailangan na makas pa sa isang series para pakinggan yung kwento ng mga kasama natin sa community na hindi masyadong nabibigyan ng ganong spotlight. Go out, listen to people, learn from them. And ano pa ba? And this Pride Month, love freely, listen to the community. Third, wag nang mag-away-away sa Twitter. Guys, tama na! Cams. Feeling ko hindi ko naman mapipigilan yung pag-aaway-away ng mga bading sa Twitter. Siguro touch some grass na lang from time to time. Yes! So, happy Pride Month, mga sisi. For this episode, napag-decidean ko na ito yung first episode para sa Pride Month eh. Yeah. Napag-decidean ko na magbasa ng mga letters na sinend nyo sa Letters to Yanni Inc. Sa Yanni's Mail. Yes. Wow, grabe. Akala mo sobrang laki ng change sa name ng segment. Alam ko, sinabi ko before na gusto ko mag-isip ng name na wala dun yung pangalan ko. Pero kasi feel ko mas okay na yung Yanni's Mail kaysa sa Letters to Yanni. Ano bang iniisip ko nung ginawa ko yung Letters to Yanni? Para kasing sobrang serious niya. Parang Letters to Yanni.
Mamamatay na ba ako? Yung MMK nga, hindi naman letters to Ma'am Charo yun. Like, MMK. Yanis mail na lang. Okay? So, Yanis mail. Karamihan kasi ng letters to nare-receive ko, then, ay may involved na kabadingan. Dahil nga, nasabi ko na, ang demographic ng audience ko ay bata at bading. So, let's proceed. Okay. So, first and foremost, let me introduce myself. Classroom? Okay. Hello there, Miss Yani. Siguro itago na lang natin ang pangalan ko as Miel, 16, and a closeted bisexual guy. So, this is just a little chika minute about how I absolutely blew off myself by making a move to my first guy crush. Parang hindi to little chika minute, ate. Ang haba nung email. Okay, sorry. Basahin na natin. So, I just finished grade 10. Bagets. And nag-grade review center ako for UPCAT. I know medyo advanced siya. 1 year advance ako sa review. Pero anyway, oo nga. Advance nga. So, yung crush ko ay isa sa classmates ko sa review center na yun sa LB. If you know what I'm talking about, edi go. Pero ang daming may internal monologue din yung email niya. Anyway, ayun. So, totally unexpected na magkakrush ako sa tao na yon. Kasi mas nauna ko na-notice yung katabi niya and high-key wanted na maging friends kami nung katabi niya na yon. Pero sa pagsulyap-sulyap ko sa friend niya na katabi niya, I ended up noticing him more. At first, akala ko namang halang ako sa aura niya. Pero as weeks passed by, bigla ako nakaramdam ng change sa pagtibok ng puso ko pag nakakasalubong ko siya. So, yun yung story sa kung paano ko na-discover na crush ko siya. So, yun nga, diba? Lagi ko siya nakikita. And let me tell you this. Naka-all caps eh. So, binigay ko lang yung emotion. Every time I catch him smiling, my heart automatically shuts down. My ribcage collapses. Yes, ganung level ng crush down. Bad talaga si boy. Obviously. What do you mean my ribcage collapses? Nak! Buti buhay ka pa. So, I decided to make a move. Kasi gano'n akong ka-desperate na maging friend siya. So, obviously, hindi nyo po alam, pero nagko-crochet ako. Wow, okay. Thank you sa pag-inform sa amin. Yes, pinag-crochet ko siya. Ginawan ko siya ng keychain na bunny. Ay, isang crazy talaga. So, ginawa ko yun. Pero it took me weeks bago ko maibigay sa kanya. Kasi I could not find the right timing for that. Pero ayun, when the day came, last day sa review center to, by the way, wow. Gusto ko yung binigyan mo talaga yung ng challenge yung sarili mo. As in, hinintay mo talaga yung last day. I finally decided na ibigay sa kanya. Now or never type shit, ganon. So, ang OJ plan ko ay sa classroom ibigay yung bunny. By the way, ang ibibigay ko sa kanya ay paper bag, nakalagay dun yung bunny, and may letter akong nilagay sa bag na yon. Mapakita ko yung picture dito kasi sinend niya. Pati yung letter, sinend niya yung picture. Pero hindi ko na i-share. Hindi ko rin binasa ng buo. Kasi I feel like, parang private thing yon between you and the person na binigyan mo na. Okay? So, ibibigay ko na nga sa kanya, OG plan sa classroom. Pero ayun, inatakay ako ng kaba, and then lumabas siya ng classroom and sinundan ko siya. Best, nag-CR siya. So, failed attempt again. Hindi kaya natakot siya sa'yo? Kaya may hindi. Hindi, eme lang. And si Self na ang OA ng panic, nag-rant ako sa notes app ko. And I was so distracted sa pagrarant na na-miss ko siya. Nakalabas na siya ng school premises. So, sinundan ko siya. Sumakay siya ng jeep. Pero buti na lang, medyo traffic nun sa LB. So, tumakbo ako hanggang Lopez LM. Nang gulat ko, pero hindi naman siya super layo. Pero malayo siya. Kung tatakbuhin mo, I waited for his jeep to stop there. And yeah, sumakay ako to that same jeep in hopes na may ibibigay ko sa kanya. Pero I got scared yet again. I'm dying. It got so bad na I even pretended na may kausap ako sa phone ko para hindi niya mahalata na sinadya kong sumakay sa jeep na yon. May chance na nahalata ka niya, though. Anyway, so parehas kaming bababa sa Olivares. So sabi ko no moment na yon, that was the time na okay, ibibigay ko na. But damn girl, tumawid siya sa kabilang lane. Hindi kaya napansin kanya talaga. Okay, low-key nawawalan na ako ng hope dito kasi ilang chances na yung binigay niya sa akin na maibigay pero hindi ko na ibibigay sa kanya. Pero ayun, pasakay na siya ng bus nakaapak na siya mismo sa bus. Ayun, tapang-tapangan ako at that time and I ran to his bus. Kinalbit ko siya and I told him, nahulog niyo po! Shit, out of all the things I could have said, bakit yun pa? Pero wala na, it is what it is. Is it? And yeah, I'm writing this a few weeks after that traumatic experience. And hindi na siya nag-respond or anything. Just silence and it's killing me.
I'm opening up about this kasi I want to let it go already. I know naman that I don't even stand a chance for that person, but it just hurts kasi first crush ko siya in the sense na first time kong inamin sa sarili ko na okay, may crush talaga ako. Kasi noon, hindi kaya ng pride ko aminin na may crush ako, pero sa kanya talaga, Diyos ko, down bad talaga. Highs. Anyway, yun lang po, Miss Yani. Hopefully, mabasa mo to. And if ever, please give me some advice as someone who just discovered their bisexuality. What a journey. Okay, bibigyan ko kayo ng maps ng Lopez LM at Brain Train para ma-contextualize or like makita nyo kung gaano kalayo yung tinakbo niya para sumakay sa jeep. Pero bago ko ibigay yung maps, actually, hindi pa pala tapos yung email. Right. Add ko pala na never ko siyang nakausap ever. Except that time na sinabi ko na hulog niya po. Meron. Ganon. Pero ayun. Though hindi naman ako totally nag-expect ng response. Low-key it saddened me na shit wala siyang sinabi. Like nababaliw ako sa katahimikan binigay niya. Like iniyakan ko to. I even remember na okay, wait, backstory ulit dun sa day na binigay ko sa kanya. Okay, backstory daw ulit. Grabe, stream of consciousness yung way niya of storytelling. Backstory, balik daw tayo dun sa day na binigay niya yung letter. Te, di ba nasa Olivares ako? Like, sa tapat nun, pagkabigay ko sa kanya, tumakbo ako mula Olivares hanggang F-Park sa UP, te. Diyos ko, ang lala, nagka-crash out ako habang tumatakbo, umiiyak si Badet. Sis, naglulupasay ako sa F-Park. Umiyak ako, ang daming tumitingin sa akin. Well, anyway, short backstory lang dahil that day was definitely a turning point. Kumbaga, self-pre something and self-post something like that. Gets? Anyway, I remember na babaliw ako dahil wala siyang response. Up until now, few weeks na wala pa rin. And I don't even know ba't ako naghihintay pero hindi ako matahimik kasi naghahanap ako ng closure. Closure? OA! As in, nasa letter talaga yon. Pero yeah. Hindi ako matahimik, sisi ko. Please, I need your advice. Paano ko ito ma-overcome? Overcome, sis. Well, anyway, just wanted to tell you na I'm so sorry. Napaka-unstructured itong letter na to. Okay lang. It's ganun din naman tong episode na to. And I want to say, thank you for genuinely giving me joy every time I listen to your podcast. Ako na magabasa nun kasi for me na yun eh. Anyway, okay. Ito na, napakita ko na yung map. Ito yung Brain Train. Okay? Papunta ng Lopez LM. Feeling ko, ito yung path na tinakbo niya. And then, jeep papuntang Olivares. Tinatry ko siyang i-reveal unti-unti. Jeep papuntang Olivares. Yes. So, ito yung Olivares. And then, tumakbo siya hanggang sa Freedom Park. Para sa mga hindi very familiar sa LB, malayo siya. Okay? Gini-jeep siya ng mga tao. Pero kaya mo siyang lakarin. Pero takbuhin, kaya. Pero nakakabaliw. Okay? Punta na tayo dito sa thoughts ko about sa kwento mo. You are so character ni Ricky Lee coded. Kakatapos ko lang basahin yung libro ni Ricky Lee na Kalahating Bahaghari. I feel like magugustuhan nyo yun. And ikaw na nag-send ng letter na to, magugustuhan mo yun. Merong isang character doon who had a similar experience to you. Kasi si Ricky Lee, hindi ko man mabasa lahat ng kwento niya. Actually, ito yung pinakaunang libro na natapos ko galing kay Ricky Lee. At alam natin na magaling talaga siyang magsulat. Chronic yearner. Yung mga characters ni Ricky Lee, okay? Grabe siya magsulat ng character na nagmamahal. Grabe ang pagmamahal or grabe ang pag-ibig sa libro ni Ricky Lee. Ba't parang ang poetic pakinggan ganun? Pero totoo. As in, yung mga character, nag-go sila to extreme, hindi man extreme, great lengths. Ano ba? Lengths. Ba't ako nabubulol? Great lengths para, ano ba? Nahihirapan ako i-pronounce yung length. Okay? Basta grabe sila. Grabe yung mga bagay na ginagawa nila para sa taong binamahal nila. Ganun yung characters sa libro ni Ricky Lee. Ang OA, hindi ko may papaliwanag. So, may isang character doon. Okay, spoiler to. Okay? Para sa mga gustong magbasa na ayaw ng spoiler, pass nyo saglit. Siguro mga 1 minute, ganyan. Or 30 seconds. May isang character doon, si Joshua. Tapos, nagkaroon siya ng isang encounter with a stranger na guy. And hindi niya makalimutan yung stranger na yon kasi parang naging life-changing moment din yung encounter na yon for him. Dahil hindi niya alam yung pangalan ng guy, pinuntahan niya dun sa BGC, hinanap niya kung saan nag-work based sa uniform na suot nung guy. Naghintay siya the whole day para lang makausap yung guy. And kung ano yung nangyari sa kanila, I leave it at that. Pero very much like that. And
and you. So, may similarity doon. Similar din kayo ni Joshua in a sense na yun din yung first person na, let's say, nagustuhan niya. And alam niya naman na gay siya or hindi siya straight. Pero parang ayun yung first person na, like, yun yung first time na na-personify yung attraction niya to the opposite, or to the same sex. So, parehas kayo dun sa sense na yon. Kaya, okay, in a way, some people might, based sa kwento, parang mukha siyang creepy na sinundan mo siya, ganyan. Feeling ko kasi may chance na baka ganun yung na-feel niya dahil baka napansin niya na sinusundan mo siya. Pero okay, hindi ako dun magfo-focus. I-address natin yung feelings that feeling ko meron ka from this experience. One, feel ko this experience is overwhelming for you. Obviously, based sa kung paano mo i-describe. Kasi, grabe yung feelings na meron ka for this person. Like, nag-iiba yung tibak ng puso mo pag nakasalubong mo siya, sasabog ka. Kumbaga, sobrang passionate ng feelings na meron ka for this person. And on top of that, ang daming first in this experience for you. First time mong maamin sa sarili mo na may crush ka sa someone, and at the same time, first time mo magkaroon ng crush sa same gender. Hindi ko alam if, same gender, same sex, para safe. Hindi ko alam if ito yung parang sexuality awakening mo. I'm not sure. Kasi probably, baka like Joshua, matagal mo nang alam yung gender identity mo. Pero this is the ano ba? But this is the first time na nagkaroon ng person for that attraction. And so, life-defining yon. Life-defining, oo, ng life-defining. Pero importante yon, okay? Sobrang daming first. Sobrang passionate ng feeling. And I understand kung bakit siya overwhelming. Kasi yun yung reasons for that feeling. Also, possibly, do you feel ashamed? Do you feel ashamed with this experience? Feel ko, kaya mo rin siya sinend kasi gusto mong makapag-vent. Baka may nafe-feel kang shame sa kung anong nangyari kasi hindi mo naman sobrang kilala yung person na to. Like what you said, hindi mo siya palaging nakakausap. Actually, like first time mo lang siya nakausap nung sinabi mo na nahulog niyo po. Baka nahihiya ka sa maraming bagay na nangyari sa araw na yon na pwede mo namang ibigay sa kanya ng nung nasa school pa lang, or like, ang dami kasi journey, te. Hinabol mo yung jeep, hinabol mo yung bus, ang daming nangyari sa'yo. And after all that, wala kang nakuhang response. So I feel like somehow, baka merong sense ng shame and embarrassment dun sa nangyari for you. I understand, but I don't want you to feel that way mainly. Kasi marami nakaka-experience niyan. Okay? I also had that experience nung bata ako. Actually, kaedad mo, like kakatapos, grade 10, right? Okay. Grade 10, nagkaroon din ako ng ganong experience. I liked someone so much to the point na pinagdadasal ko sa gabi na mapasakin siya or like makuha ko siya. Okay, bibigyan kita ng song recommendation. Feeling ko magugustuhan mo yung Tila Tala ni Siddhartha. Okay? Feel ko ganun, yung kantang yun, baka makatulong siya for you. Oh, I had that experience, yung parang sasabog ka na, like sasabog yung puso mo kasi gustong-gusto mo yung person na yun. I feel like we all did. Lalo na kapag first time mo siya na-experience, and lalo na when you're young. Baka masyadong big yung term na love for you, baka ngayon attraction lang siya. Pero let's call it what it is, okay? Love. At I feel like you're supposed to experience love that way at that age. When you're young, you're supposed to experience love na parang burning and passionate kasi andun yung innocence, andun yung first time mo na-feel yung everything eh. It's new. You're supposed to feel love that way at that age. Okay, maraming tao na naka-experience na rin ng ganyan. And right now, siguro hindi mo pa nagigets kasi nandyan ka pa sa moment na yan. Pero as you grow older, you'll realize na you're lucky na you got to experience something so passionate. Kagaya niyan. You'll realize na maganda siyang ikwento sa mga tropa mo, na magiging part siya ng lore mo. And hindi lahat nagkakaroon ng ganyang opportunity to feel love that way. Okay?
iba talaga yung innocence and passion ng young love. Kaya nga 'di ba like a lot of people, iba yung memories nila with first love kasi iba talaga siya kapag nai-experience mo siya ng shit, ano 'to? Hindi mo pa kilala ang love at that point and so sobrang overwhelming niya sa pakiramdam na parang hindi mo alam paano siya i-contain sa loob ng pagkatao mo. And I think that's what happened. Right now, you may feel like nakakahiya or embarrassing siya, pero as time passes by, marirealize mo na, masaya siya sa pakiramdam. Nakakatakot lang siya pero masaya siya sa pakiramdam. Also, I feel like gets ko kung bakit you will feel scared of this feeling. Kasi, like what I said, ang daming firsts in this experience for you. Possibly first time mo to learn about your sexuality. Kasi sabi mo, nanghingi ka ng advice for someone who just discovered their bisexuality. So, ang daming firsts. This is an unknown territory siya basically for you. Unknown territory siya in terms of your sexuality. Unknown territory siya in terms of love. First time mong ma-feel to, hindi mo alam kung ano tong area na to, hindi mo alam paano siya ina-navigate. And so, it's normal to feel scared kasi hindi mo pa alam ang gagawin. And so, I suggest na as you start to learn more about your sexuality, makahanap ka ng mga tao who will make you feel welcomed and who will make you feel understood. You know, mga matatandang bading. I mean, not necessarily people na nasa community din natin, pero it will help. Basta mga tao or peers na magiging supportive sa'yo sa journey na to. Moreover, okay, I get it's overwhelming, it's scary, you might feel ashamed, pero you can look at it from this perspective. Malaking move yung ginawa mo. Okay? Hindi lahat ng tao ganun katapang. Hindi ko to sinusugarcoat for you, pero baka makatulong na you look at it this way. Malaking move yon hindi for that person, kundi for yourself. Kasi it's easy, okay? Nakalimutan mo na lang yung feelings mo and all. Lunukin mo na lang yung feelings mo. Total, last day na din naman ng review center. Hayaan mo na lang lumipas. Pero, hindi yun yung ginawa mo. You gave yourself the chance to act on your feelings. Like, you did something, okay? Pinakinggan mo yung puso mo. You did what your heart pleases. And, hindi lahat ng tao may ganung courage. Ang OA niyang pakinggan, pero, real. Kasi, I feel like you gave yourself the chance, binigyan mo yung sarili mo ng chance na mag-open sa possibility of love. Also, binigyan mo yung sarili mo ng chance na mag-open sa possibility na hindi ka straight. So, ang dami mong inopen na doors for yourself to learn more about your sexuality, to pursue someone that you love, to listen to your heart. Malaking move yon, I swear. Nung grade 10 ako, similar lang to you, parang nakwento ko to dun sa previous episode na nung grade 10 ako, nag-decide akong umamin sa crush ko finally. Yun yung first time na ginawa ko yon ever. Kasi sabi ko, matatapos na yung high school, gusto ko naman bigyan yung sarili ko ng chance to actually pursue something or to pursue someone that I like. Tapos, kung napapakinggan nyo din yung previous episodes, lagi akong like, malaking believer talaga ako na dapat kang umamin kapag, with proper timing, okay? Kung may jowa yung person, hindi ko sinasabing umamin ka. Okay, sorry, ang dami kong disclaimer, pero alam nyo yun, kapag may gusto kayo, gumawa kayo ng move kasi walang mangyayari. Okay? Walang mangyayari kung wala kang gagawin unless may jowa talaga yung person or unless nakaka-overstep ka ng boundaries. Okay? Wag. Pero, yung ginawa mo, itong, oh my God, gumawa ka din ng gift. Grabe yon, okay? Ang effort nun. I feel like sobrang brave na move nito for yourself. And lalo na you're so young. So, ang OA ng you're so young, ilang years lang yung tanda ko sa'yo. Pero, at this point in your life, matapang siya. So, itong experience na to, I feel like, nasabi mo naman na kanina para siyang may self-pre-something and self-post this event, okay? Kasi, para ka nag-open ng doors for a lot of possibilities because of this event. Mukha lang siyang random event in your life, pero I'm sure na this is the start of something new for you. Nakakatakot,
yes, pero mas okay na may ginawa ka kaysa wala. Kasi kung hinayaan mo lang lumipas yun ngayon, feeling ko as you grow older, baka masanay ka na laging ganon na you always conceal at nagtatago ng feelings kasi they are too big to grasp. So, I'd say, itong confession na to, it's overwhelming, nakakapagod, ang layo ng tinakbo mo, nag-crochet ka ng bunny, ang dami nangyari, nakakatakot, pero sure ako na matapang siya. And start pa lang talaga to ng sobrang daming possibilities and opportunities for you to learn more about yourself. Okay? An opportunity to also love. Ang dramatic pakinggan, but I hope that made sense. Next, dun sa part ng closure, honestly speaking, mataas ang chances na hindi na siya mag-respond to you. I feel like hindi na talaga siya mag-respond at all kasi weeks na yung nakalipas. And gets ko kung bakit nafe-feel mo na gusto mo ng closure. Kasi syempre, nakakabaliw talaga yun if wala kang makukuhang response. Like, anong iniisip niya sa'yo? Anong iniisip niya dun sa letter na yun? O whatever. Pero, ito I learned this through the years. No response is a response. Okay? So, yung fact na hindi na siya nag-respond ay, yun na yung response niya. Puro ko gets. Mahirap, okay? Mahirap lunukin yon, mahirap tanggapin yung ganon. I know, pero give it time. Hindi naman nagkakamang acceptance ng ganun-ganun lang. Give it time and ihinga mo, i-feel mo, ikwento mo sa ilang tropa mo, magiging part to ng lore mo, and eventually, you'll get over this. Ganun lang talaga siya. Ang closure might be hindi galing sa kanya, pero galing sa'yo. So, yung closure is yung acceptance na you should just leave it at that. Hindi naman siya ganun ka-heartbreaking pakinggan, no? Masama ba ako pakinggan? Hindi naman. Pero ayoko din kitang i-mislead and feel ko dun mo makukuha yung peace. Wala, Sisi, ganun talaga. May-realize mo na, oh my God, madami pang events in your life na mangyayari na may-realize mo may mga bagay na you should leave na lang at that. At mahirap tanggapin. But eventually, matatanggap mo. Ganun ang mundo. Ganun ang universe. I hope hindi ako nagtunog demanding. Pero, yun yung advice ko sa'yo. Right now, kung kinakailangan mo mag-touch grass sa Freedom Park, go. Kinakailangan mo umiyak, go. Kung natatakot ka, hayaan mo lang yung sarili mong matakot. Kasi, wow, na-discover mo na yung ganito yung sexuality mo. Go lang. Normal lang ma-feel yan. Pero wag ka magpapatalo sa takot. Okay? Okay. Yan. Excited ako sa magiging journey mo. And sana nakatulong to sa'yo kahit papaano. Ang cute ng bunny, by the way. Nakita ko yung bunny. Hi! Okay. Grabe! Alam nyo minsan, namimiss ko rin yung ganong namimiss ko ba? Hindi ko pala namimiss. Awan ko kasi feel ko talaga sa iba't ibang stage ng buhay natin, we experience love differently. Iba yung love sa age ng 16. Iba yung love pag bagets ka. Iba yung love kapag 23 ka. Well, kasi yun pa lang, 23 pa lang ako. So maybe, iba yung extent ng pagkakakilala ko sa love right now. Iba rin yung extent ng pagkakakilala ng mga people older than me. Let's say mga nasa 30s na, iba yung love for them. Yung may mga asawa, iba yung love for them. Wala lang, ang interesting lang na iba-iba yung pagkakakilala natin sa pag-ibig as we grow older. And so, at this age, I think it's very normal na Miel feels that way. Minsan nakakamiss, okay? Minsan nakakamiss yung ganong feeling, yung magkagusto ka sa someone na parang sasabog yung puso mo sa sobrang gusto mo siya. Ang feel ko kasi kapag tumatanda ka, parang mas nafe-feel mo yung pressure na need mong i-conceal yung ganong strong feelings, which is sad. Parang nawawala yung pagka-whimsical or pagka-passionate ng love dahil as we grow older, feeling natin, kailangan nating mag-conceal to look cool. I don't know. I'm sure a lot of people here
nagkaroon na rin ng ganong experience and most probably from time to time, binabalikan yung experience nila na yun. Oh my God, ang cute naman ng story na yun in a way. Kasi parang napatrobak ako. Naaalala ko yung time na na-experience ko siya. Okay, ang dami ko nang sinasabi. Next story. Hi, Miss Yani. First of all, I find you very entertaining. Wow, clown. Nga eh. Gusto ko kinontra mo rin yung sarili mo. Lagi kong pinapakinggan yung podcast niyo every time nagagawa ako ng ACADS. And very helpful siya actually. Okay, tapos na po yung Vilma Santos fan letter moment. Ito na po ang dilema ko. For context, isa po akong bi-collegiala girly pop in an almost 4-year relationship with a girl. Wow, 4 years. Whew. Okay. Iba rin ang pag-ibig para sa kanya, I think. Wala na, sorry. Like, parang kinikilig ako sa thought na pinagkakatiwalaan niyo ako sa mga kwento niyo na ganito. May something intimate about that. And, nakabasa lang ako ng isang story about first love. And then ngayon magbabasa ako ng isang story about someone na nasa 4-year relationship. May something, utak ko lang yun. I tend to romanticize a lot of things. Pero may something intimate about that. So thank you. Anyway, going back. The thing is, out na yung GF ko, pero ako hindi pa rin. I mean, yung mga pinsan and kapatid ko, alam na nila. Pero yung mom ko and other relatives, hindi pa rin. Although, inaasar ako na tomboy, ito yung term na ginagamit nila, lol. Okay, siguro, ikakat ko muna doon bago ko ituloy yung story. Madalas din ako asar na tomboy nung bata pa ako. I feel like, dito sa Pilipinas kasi, sabihin ko dito sa Pilipinas, nasa Saudi nga pala ako. Sa Pilipinas kasi, yun yung mas widely acknowledged na term na alam natin. And so, yun yung ginagamit talaga ng mga tao. Recently, may nabasa akong discourse about this sa Twitter. Sa X, formerly known as Twitter, kung saan ang daming nagagalit sa term na tomboy kasi parang hindi nga siya as inclusive pakinggan, hindi naman lahat ng bading na babae ay tomboy. Pero kasi I feel like yung stigma sa term na tomboy ay mostly galing sa western na thinking. 'Di ba kasi sa western na thinking, ang dami ng terms ngayon talaga for our sexuality. Tapos, yung ganong western na thinking kasi, hindi naman siya accessible sa masa. I mean, sa Filipino mass. Sa ordinaryong Pilipino na hindi laging nasa Twitter, nagbabasa ng mga think piece ng people from USA, hindi naman nila yun makikita. And so, for them, or sa ordinary Filipino, yung term na tomboy ay inclusive siya for them. Sorry, hindi ko alam kung bakit na open. Pero kasi, simula nung nabasa ko yun, parang hindi na ako na-offend sa term na tomboy. Parang hindi ko na naiisip na, oh my God, hindi ka inclusive. Hindi lang ako tomboy. Yun yung term na mas kilala sa Filipino mass. So, well, hindi ko alam kung ba't ko na-open yun. Sobrang random. Okay. Sorry, nag-swim away na naman ng utak ko. Pero it was an interesting read. Siguro, hopefully, someday, ma-discuss ko siya. Okay. Ino-note ko yun. Mental note. Sorry po sa commercial. Going back, tomboy. Ito yung term na ginagamit nila, lol. And actually, may times na inaasar kaming dalawa ng GF ko na magjowa raw kami. Pero, dinedenay ko lang kasi sa totoo lang, I'm still scared sa reaction ng mom ko. My relationship with my mom is sakto lang. Close kami in a sense na I confide in her kapag nai-stress ako sa ACADS, friends, basta non-relationship stuff. And sa akin rin siya minsan nagrarant about her work. Lately kasi madalas kami magkaroon ng times ng mom ko na kaming dalawa lang and minsan gusto ko na lang mag-out kasi pagod na rin akong tinatago yung GF ko. Pagod na rin yung pumalusot pero I'm really scared on how she would react and on how my relationship with my mom might change. Low-key natatakot din me, na mas ma-restrict ako if lalabas ako kasama yung GF ko. My GF is very understanding sa struggle ko na to, pero I know na may hangganan lang yung patience niya na yon. And kung kaya niya pa talaga magtiis, ayokong abusuhin at sagarin yung patience niya na yon. Ayoko na rin ma-feel niya na baka kaya hindi pa ako nakakapagsabi sa mom ko ay dahil kinakahiya ko siya. Nung na-open ko tong struggle ko na to with my friends, nabanggit nila na hindi na naman daw necessary mag-out. Pero kasi I think if hindi man ako mag-out or what, it may cause confusion sa mom ko. Thank you po sa pagbasa ng letter ko. Kayo na po bahala kung paano niyo po ako bibigyan ng advice. L. Love L. Shock! Sinend niya to February 26 pa. Anong buwan na? Okay! Sorry, June na. Okay. L.
Hindi ko alam if by this time nakapag-out ka na. Pero, okay. Ito ang thoughts ko, story mo. Sige, address muna natin yung part na may your girlfriend is very understanding. Gets ko yon yung ma-feel mo na baka ma-feel ng girlfriend mo na kinakahiya mo siya. Pero I think dahil umabot kayo ng 4 years, I'm sure she understands. But, okay. Inisip ko paano kita bibigyan ng advice kasi super relate ako sa kwento mo. Like, ganito rin yung nangyari sa akin nung first time kong nalaman na bisexual ako at nung first time ko nag-out sa mom ko. Ako nga, hindi. So, I think ikukwento ko yung experience ko kasi feel ko makakatulong siya sa'yo. So, nung senior high school ako, grade 2018 ba? 2018 ba ako naging bading? Okay, 2018. Alam nyo, canon event to sa mga bading. Alam nyo yung magdadala kayo ng jowa nyo sa bahay, tapos ipapakilala nyo bilang best friend nyo. Ganun yung ginawa ko. Okay, so noong 2018, aayos lang ako ng pagkakaupo. So noong 2018, ganun yung ginawa ko. Okay, so dinala ko rin yung girlfriend ko sa bahay. Tapos, syempre, ang pakilala ko sa aking parentals ay, friend ko lang. Kasi, honestly, hindi mo alam gagawin eh. So, ganun yung ginawa ko. Tapos, hindi ko alam kung sobrang halata ba namin or ang lakas lang ng radar ng parents ko. Kasi, pag uwi nung dad ko, paalis na yung girlfriend ko that time. Tapos, tumawag sa akin yung nanay ko. Tapos sabi ng nanay ko, nakaalis na ba yung friend mo? Ay, po, nakaalis na po. May something ba kayo? Ha? Para, sa isip ko nun, winiweigh ko na. Okay? 1, kapag dininay ko, eventually, malalaman din naman ng nanay ko. Which is, I feel like, yun yung nafe-feel mo, sabi mo, na baka mag-cause siya ng confusion sa mom mo. Kasi nga, at that time, wala naman akong bala makipag-break sa girlfriend ko noon. Like, mahal na mahal ko yung girlfriend ko that time. So, parang sa isip ko, kapag sinabi kong no, friends lang kami, magsisinungaling ako for a long time. At bobo ako magsinungaling, okay? Tanga ako magsinungaling. Ayoko nang nagtatago. Mahirap yon bitbitin. And mas mahirap, okay? So, kapag nagsinungaling ako, pag sinabi ko, hindi, friend ko lang, ganun yung mangyayari. Hopeful ako that time. Hopeful ako na, okay, pag umamin ako, baka naman matanggap nila ako. Takot ako, pero yung utak ko nun is, feel ko yun yung pinaka-rational na dapat kong gawin. Kasi, eventually, malalaman din naman nila. So, okay, lahat ng thinking na yun ginawa ko in like 3 seconds. Kasi parang natulala ako ng 3 seconds sa video call namin ng nanay ko. Tapos ang sinabi ko sa nanay ko, paano kung may something kami? I feel like, hindi sa tinatakot kita, pero medyo gumuho ang mundo ko nun. Okay, ang dami nang nangyaring change after kong umamin nun. Kasi hindi ko in-expect na hindi pala ako matatanggap agad. Yung parents ko naman kasi, hindi ako naka-experience ng abuse from them. Okay, mabait ang parents ko as fuck. And alam niyo yun, may mga pinsan akong bading, may tita akong tomboy. Wow, canon event sa Filipino families. And so, sa isip ko, okay naman sila doon. Matatanggap nila ako, di ba? Turns out, hindi. May phenomenon and may ganong truth sa Filipino families na tanggap lang nila ang LGBTQIA+ community kapag labas sa pamilya nila or kapag hindi anak nila. And ganun yung nangyari. Hindi ako natanggap agad. Hindi naman sa naghurimentado ang nanay ko, pero sinabi ng nanay ko na tigilan ko. Yung tatay ko din, ganun. For days, alam kong problemado sila na may girlfriend ako. Ako rin, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko kasi stubborn ako na person, okay? Hindi ako makikipag-break. Hindi ako nakipag-break sa jowa ko. That time. Ex ko na kasi ngayon. Ang dami ring, may mga nasabi din na hurtful na words yung tita ko sa akin. As in, nasabihan ako ng matalino kang tao, pero tomboy ka.
masakit siya nung time na yun, pero nakakatawa siyang pakinggan ngayon. Matalino kang tao pero tomboy ka. Na parang bawal ba maging matalino ang tomboy? Grabe naman. Pero yun na feel ko that time ay lahat ng achievements ko. Magaling ako sa school, ilang years akong scholar, walang ginastos sa akin ng pamilyang, I mean, you know, magaling ako, matalino ako sa scholar. Sabi ko, nabulol ba ako? Magaling ako sa school, scholar ako, may career ako noon. Career, ang okay ng career. Pero kumikita ako noon. Pero, lahat yon nawala just because tomboy ako, bisexual ako, may girlfriend ako. And sobrang sakit nun marinig from your family members. Okay? Hindi yun sinabi sa akin ng mom and dad ko. Alam kong hindi nila ako mapagsasalitaan ng ganun. Pero syempre, sa tita ko, na importante din sa akin. So, yung family ko kasi is devoted Catholic. Hindi super, pero Catholic. So, you know, religion din nagpe-play with, nagplay ng part sa kung paano nila tinake yung pag-come out ko nun. Nasabihan din ako na magsimba ako kasi magsimba ka kasi tomboy ka. Nakakatawa siya pakinggan ngayon. Wala bang tomboy na nagsisimba? Bakit? Para ako ina-exorcist. Pero ganon. Hindi ako nakaranas ng physical abuse. Pero sobrang sakit nung words na na-receive ko at that time. And ilang years ko din siyang binitbet. Because of that, napalayo ako sa tita ko na yon. And because of that, nagkaroon din ako ng walls sa parents ko. Yun yung reason kung bakit ka natatakot mag-come out to your mom. Nakakatakot talaga siya kasi hindi mo alam kung anong mangyayari sa family mo after. Kasi, nung sa akin, ang sakit. Kasi, ina-expect ko na, I feel like lahat naman tayo, ina-expect natin na yung families natin, yung first na mag-show sa atin ng support and ng love sa mga moments na ganito. Sa kanila dapat manggagaling yung acceptance and protection that we need. But hindi ganun yung nangyayari all the time when we come out to them. So, noong mga time na yon, I was really in pain. May galit talaga ako sa parents and sa tita ko noon. And for a long time, hindi naman nila ako pinilit makipag-break. Hindi naman nila ako, alam niyo, some, like other people, or other queers had it worse. Kasi may mga tao na kapag nagka-come out, nadi-disown, tapos yung iba nakaranas ng conversion therapy. It's very real, okay? I feel like lucky pa nga ako at that point. Wala naman ako na-experience na ganun sa family ko. Pero nafe-feel ko na tinatolerate lang nila ako. And yun yung masakit, okay? Iba kasi yung tolerance sa acceptance. I feel like yung tolerance for a long time, nafe-feel ko sa family ko na hinihintay lang nila akong magkaroon ng jowa na lalaki. Na eventually, I'll grow out of this phase. Kaya ang hirap din maging bisexual kasi attracted din naman ako sa lalaki. Pero at that time, meron akong sense na, fuck, pag nagjowa ako ng lalaki, kasi attracted nga din naman ako sa lalaki, mafe-feel nila na hindi na ako, na straight na ako ulit. Pero hindi naman ganon. So, ang daming worries. For a long time, nafe-feel ko na tinatolerate lang nila ako. May mga times na nabasa ko, tell all ba to? Hindi to tell all may mga times na nabasa ko na hayaan mo, lilipas din yan. Mga ganong comments from my family kapag nalalaman nila na may jowa ako na babae. But feeling ko na inip na lang din yung mga magulang ko kasi hindi lumipas. Kasi nga, hindi ako straight, okay? So at that time, ang sakit for me na hindi ko nakuha yung acceptance from them. And then for a long time, tinatolerate lang nila ako. Pero eventually, my family learned how to accept me. Ang pangit pakinggan nun. Kasi ideally, hindi dapat ganon. Kapag pamilya, dapat tanggap mo as is. Pero, feel ko, importante din for us to acknowledge na these people grew up in an environment or in a society na ang tinuturo sa kanila ay ang pagiging straight ang tama, ang pagiging straight ang normal. Sa religion nila, sa social environment nila, sa education nila, wala namang soji-based na education before, di ba? So parang growing up, yun yung ideals na meron sila. Yun yung bit-bit nila.
And oo, nakakagalit isipin or nakakainis isipin na, grabe, hindi man lang ba nang ibabaw yung pagmamahal nyo sa akin nung nag-come out ako? Bakit ito agad yung naging unang response nyo? Pero, I learned na, I guess, my family also just needed, kinailangan lang din ng time ng family ko to learn. Tayo, as queer people, nag-take tayo ng time to learn about our sexuality, to accept our identities, to know what we need and paano ba tayo magiging matapang to love the people that we wanna love. Mahaba yung naging process of learning and acceptance for us, tayo mismo. And we have to acknowledge na magiging ganun din for our families. Kung for so long, wala naman silang access to people from the community, hindi rin talaga sila matututo. Yung family ko, most probably at that time, okay, wala silang knowledge sa struggles and sa mga ipinaglalaban ng LGBTQIA+ community. Ang meron lang sila nun ay pagmamahal para sa akin. And so, nagka-clash yung love na meron sila for me sa beliefs na meron sila. And hindi perfect ang mga tao, okay? Hindi perfect ang family mo. You also have to give them grace sa process na to. And I feel like ganun lang din yung ginawa ko. As I learned about myself, feeling ko ganun lang din yung parents ko. They learned more about me. Eventually, na-confront ko din yung parents ko and yung tita ko kung, oh my God, akala ko hindi na ako may iyak pag kinuwento ko to. Eventually, na-confront ko din yung parents ko and yung tita ko sa kung paano nila ako na-hurt nung time na... Sorry! Papawisan ng kilikili ko, oh my God. Kung paano nila ako na-hurt nung time na nag-come out ako, kung ano yung naging effect sa akin ng words nila, I gave them the chance to own up sa mga nasabi and nagawa nila. And they apologized. I think through the years, they also learned. Nalaman nila na, oh shit, wala din pala talaga ako magagawa. I guess mamahalin ko na lang siya ng buong buo. Ganon. Yun yung naging journey ko. I feel like sobrang same tayo ng experience na you might have, like, baka makatulong yun sa'yo. Gets ko, nakakatakot mag-come out and it's a big risk, okay? Hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo after. Kaya nga, ang daming queer people na nagka-come out kapag meron na silang trabaho or kaya na nilang sustentuhan yung sarili nila kasi hindi nila alam kung anong mangyayari. Ako, I'm gonna say, naging lucky lang din siguro talaga ako sa pamilya ko na hindi sila kupal, hindi lang din talaga sila perfect, pero hindi sila kupal. So, alam mo yun, sa'yo, I know it's a risk, and siguro similar lang sa stance ko sa pag-amin na that's also you giving your mother a chance to, respond to it and be part of your journey sa pag-discover ng sexuality mo. Alam niyo yung sinasabi ng friends mo na hindi necessary mag-out? Gets, okay, hindi naman talaga necessary mag-out sa family, lalo na if hindi mo kaya and if hindi ka ready. Diba? Ganun yung sinasabi ng mga tao sa atin. You don't owe anyone na sa pag-come out, like hindi mo utang na loob na mag-come out sa kahit sino. Tama ba? Yeah. Pero, feeling ko ang nakakalimutan natin na part ng conversation nun, sa conversation ng coming out ay, we come out to our families kasi importante sila sa atin. You feel the need to come out to your mom kasi importante yung mom mo sa'yo. And mahal mo yung mom mo. Mahal natin yung families natin. And if there's anyone na gusto nating makakilala sa atin for who we really are, syempre yun yung loved ones natin. Sorry. Alam mo, dapat maganda yung pagkakasabi ko nun, pero hindi ko napigilan yung iyakin kasi ako. And so, nafe-feel mo na gusto mo mag-come out sa family, sa mom mo, kasi ayaw mong ma-leave siya in the dark, and that's very normal, okay? Sino bang gusto na iwan sa dark yung taong mahal nila, 'di ba? Ako nag-come out ako sa family ko noon kasi importante sila sa akin. And like kilala ako ng mga tao sa internet, ng mga nakikinig sa podcast ko. Kilala nila ako true and true. Alam nila yung sexuality ko. Pero yung pamilya ko hindi.
na sobrang malapit sa akin. And that's why, yes, hindi necessary mag-come out to anyone, but I understand why you feel like it's important to come out to your mom. Yung tanong na, will you ever be ready for it? Kasi ako isusupport kita dun sa decision na mag-out sa mom mo. I think magiging malaking, ano ba yun? Tinik siya na mabubunot sa'yo. Kasi hindi mag-i-start yung process of learning for your mom kung hindi naman niya makifeel yung need. Like, may catalyst, okay? May event na mag-i-start nun. For me, ang event na nag-start nun for my family ay yung pag-come out ko. And may possibility din na baka naghihintay lang din yung mom mo or what. Ewan ko, okay? Hindi ko alam kung ano yung magiging response ng mom mo. Pero one thing na sure ako is, kung ano man yung maging response na yon, deep down, andun yung pagmamahal. And it may take time for her. Hindi natin alam kung gaano kahaba. Baka mamaya matanggap ka niya agad or baka mamaya hindi rin. Ewan. Pero ang hope ko ay palagi mangibabaw yung pagmamahal na meron siya for you. Just like what happened to my family. Sorry. Anyway. Okay. So, dun sa question na magiging ready ka ba for it, I don't know. Alam mo, naniniwala ako na sa lahat ng decision, wala namang tao na sobrang ready. Okay? Walang 100% ready ako for this decision, for this risk. Sobrang laking risk ng pagka-come out. Kaya hindi siya madali. Pero, you'll always be scared. Siguro gawin mo siya ng, hindi ka magiging 100% ready, pero you have to build up the courage to do it. Hindi ko masabing do it scared, pero tapangan mo yung puso mo for this. Siguro at magtiwala ka sa mom mo. Ayun, alam mo kapag yung pag-come out, actually, kung i-visualize ko siya, para siyang nagbibigay ka ng kutsilyo dun sa person na yon. And iniisip mo na lang kung sasaksakin ka ba niya or hindi. So, process din siya of giving someone your trust na okay, pinagkakatiwalaan kita with my truth and gusto kitang maging parte sa pag-discover ko sa sarili ko. I am really hoping for the best. Hindi ko alam ang sagot sa lahat ng bagay, pero hopeful ako. And baka makatulong yun sa'yo. It will always get better. Palaging ganun. It will always get better. It might take time, pero baka need mong pagkatiwalaan yung mom mo na she'll learn and she'll accept you for who you are. Yun lang. Sana kayo pa ng girlfriend mo by the time na lalabas tong episode na to. And, sana kung nakapag-come out ka na sa mom mo kasi baka matagal ka nang binabagabag nito, nagawa mo ay naging good yung outcome. Basta, sana walang nangyaring masama sa'yo at kay Miel na binasa ko yung letters kanina. And yun lang for this episode. Oh my God, medyo madrama na naman yung episode na to. Alam nyo, sinasabi nyo sa comments na libreng therapy to. Hindi ko ini-intend, okay, na maging libreng therapy to. Pero, well, ganun yung nangyayari. So, I guess, thank you for letting me be part of your journey. Feeling ko, pinapapasok nyo ako sa intimate parts ng buhay nyo. Siguro ito na lang, hindi ako ang pinakamatalinong tao sa mundo, okay? I'm also just a girl. I'm also figuring my life out. Hindi ko pa rin talaga alam ang ways of the universe. Pero ulitin ko lang, thank you kasi pinagkakatiwalaan nyo ko sa kwento nyo. And thank you kasi, ewan ko, if nagiging part ako ng healing nyo, dapat maglagay na ata siguro ako ng GCash dito para mag-donate kayo. Like, therapy pala talaga to. Anyway, yan. Wow. Okay. May question ba ako? Anong life event yung nagpa-realize sa'yo na shit, di ako straight? Ayun na lang. Okay, so you may comment your answers
sa comment section, sa Spotify din. And sa IG, i-follow nyo ang socials ng Yanni's Room sa @Kwarto ni Yani on IG and TikTok. And i-follow nyo na rin ang Yanni's Room sa Spotify. Guys, promise, tinatry ko talagang i-upload yung episode sa Spotify kasabay ng YouTube. Kasi sobrang bagal ng data dito, so I'm so sorry. And i-follow nyo na rin pala ako sa aking socials @Yani Hadesu sa IG, TikTok, and saan pa ba? Facebook and X, formerly known as Twitter. Arte. And yun lang. Thank you so much for watching this episode. See you sa next ep. At ingat sa Pride Month. Okay? Okay? Okay mga bading. Love you. Mwah. Yes. Bye-bye. Bye-bye. Wow.